Agad ko na ngang kinuha ang mga grinder ko dito sa lagayan. Itutuloy ko na kasi ang pagbibusiness ko ng chili garlic. Noong nakaraang taon nga ay nagsimula na ako magbenta nito at okay naman siya. Hindi na nga lang natuloy dahil sobrang naging busy na. Kaya kung nagbabalak din kayo na magsimula ng negosyo ay wag nyo nang patagalin pa. Simulan nyo ng paunti-unti kahit na may work kayo. At least sa ganitong paraan ay may sideline kayo sa free time ninyo. Kaya nang mahugasan ko na ang mga bawang ay nilagay ko na nga dito sa grinder at itinabi ko na nga muna dahil sinimulan ko nang tanggalin ang mga tangkay ng sili. Since dalawa naman ang grinder na gamit ko ay sinimulan ko na nga muna dito sa bawang para maging pinong-pino. Kung isa lang naman ang grinder ninyo ay pwede nyo naman siyang pagsamahin, kaya lang para sa akin ay mas maganda kung magkahiwalay sila ng pag-grind. At nagpainit na nga ako sa kawali ng maraming mantika. Hindi pa man umiinit ang mantika ay nilagay ko na nga ang bawang hanggang sa tuluyan siyang maluto ng maluto. Nang medyo nag-lightly brown na nga ay nilagay ko na din ang sili. Hinayaan ko nga lang siya na kumulo ng kumulo at habang hinahalo para hindi masusunog ang ilalim. Naglagay din ako ng suka para hindi madaling masira ang ating chili garlic. Ang shelf life nga ng chili garlic na ginagawa ko ay 6 months. Noon kasi ay nagsimula muna ako mag-experiment kung hanggang ilang buwan tatagal ang chili garlic. Kaya nang malaman ko ang tamang proseso ay agad ko na nga sinubukan at sinimulan. Tansya-tansya na nga lang ang paglalagay ng suka dito sa chili garlic. Hindi naman siya maglalasa dahil mag-e-evaporate naman yun. Hindi nga lang siya dapat haluin kapag nilagay mo na ang suka. Yun kasi ang nagsisilbi na pampahaba ng shelf life niya. Pagkatapos ay naglagay nga lang din ako ng asukal at ng oyster sauce. Yung oyster sauce naman ang magsisilbing pampaalat ng ating chili garlic habang yung asukal naman ang magpapabalance nito. Kailangan lang talaga na matyaga ka sa paghahalo dahil hindi siya pwedeng ma-stay dahil masusunog ang ilalim. At para tuluyang maluto, haluin mo lang siya ng haluin sa mahinang apoy sa loob ng 30 minutes. After nito ay kailangan muna siyang i-rest at siguradong malamig na bago ilagay sa container or jar. Mabilis din kasi itong masisira kapag nilagay mo agad ng mainit sa isang lagayan. Yun lang guys, thank you for watching.